Paano kung magtagpo ang landas ni Ate Girl at ni Vice Ganda? Si Ate Girl na sikat bilang isang hugotera blogger at si Vice Ganda na comedian, host, singer and actress. Paano kung magustuhan ng madlang people ang kanilang tandem sa isang segment ng noontime show na It's Showtime ay ang Miss Q and A? Isang pangkasiyahang patimpalak na para sa mga third sex o mga bading. Posible kayang ang kanilang biruan ay mapunta sa seryosohan at totohanan. Posible kayang maging lalaki ulit ang isang bakla. At paano kung dumating ang isang Ayon Perez? Paano na si Ate Girl o si Jackie Gonzaga? Sino ang pipiliin ng isang Vice Ganda? Hindi ko na talaga alam kung anong gagawin ko. Maluloka na ata ako. Nakaka-stress. Nasan ka na, Ate Girl? Huwag kang magpapatalo. Mas bagay kayo ni Vice. Gustong-gusto ko ang tambalan nyo, Ate Girl, ni Vice Ganda. Vice Jack. Iilan lang yan sa mga nababasa kong comment sa mga social media. Pati sa sarili kong account sabog ng notif at messages. Siyempre, kung may positive comment, meron din namang negative comment. Baklang-bakla si Vice Ganda kaya hayaan mo na siya kaya yon. Mas bagay si Ayon Saka si Vice. Pareho kayo babae ni Vice Ganda kaya pareho lalaki ang hanap nyo. Itinigil ko na ang pagbabasa sa mga comment ng mga tao at in-off ang laptop maging ang CP ko. Napasalampak ako ng higa sa kama at inisip ang mga nangyari this past 3 months. Sa 3 buwang lumipas ang daming nagbago. Binago nito ang buhay ko at hindi ko naisip na mangyayari agad to sa akin. Yung tipong agad-agad. Isa kasi akong vlogger sa YouTube at nagtiyaga ako ng 3 taon para sumikat makilala ng mga tao at ang ibinansag nga nila sa akin ay si Ate Girl. Si Ate Girl na hugotera. Nahuhugot ng huhugot kung may pagkakataon. Pero ang maging katandem ng isang Vice Ganda sa isang segment sa It's Showtime ay inabot lang ng 3 buwan para maging upside down ang aking buhay. Oh ma, tanong ko kay mama. Jackie anak, nandyan si Direk Bobet sa baba at gusto kang makausap. Mahinang sabi ni mama, ganyan naman siya palagi akala mo hindi nagagalit. Napabuntong hininga ako nang maalala na nandito nga pala si Direk Bobet. Okay po ma, bababa po ako pagkatapos kong magayos saglit. Sagot ko at pumasok sa kwarto ko, tiningnan ko ang sarili sa full-length mirror at nag-ayos. Direk, agaw pansin ko sa kanila para malaman nilang nandito na ako. Naabutan ko kasi silang masayang nagkikwentuhan. Yaki! Nakangiting pagtawag sa akin ni Direk, tumayo naman si mama. Tara muna James, hayaan muna natin silang dalawa para makapag-usap ng maayos. Sabi ni mama na agad namang sinunod ni Kuya James at umalis nga sila. Sumenyas si Direk na maupo ako sa katabi ng upuan niya na agad ko namang ginawa. Kamusta ka, Jackie? Tanong sa akin ni Direk. Okay naman ho ako, Direk. Kayo po. Sagot ko naman. Ngumiti lang naman sa akin si Direk Bobet. Direct to the point na ako, Jackie, ha? Sabi ni Direk at huminto saglit para iabot ang envelope na hawak niya. This is in contract. We want you to be part of Showtime family permanently, Miss Jackie Gonzaga. Seryosong dugtong ni Direk habang tinapang brown na envelope. Not just 3 months. Pabirong hirit pa naman ni Direk kaya naalala ko ang unang pagkakataon na pumirma ako ng kontrata pero 3 months lang. Napangiti na lang ako sa sinabi ni Direk. And Vice Ganda will manage you, both you and Ayon Perez. Nawala ang ngiti sa aking labi sa sinabi ni Direk at napalitan ng pilit. The Miss Q and A segment will be continue para sa mga reresbak at pati na rin ang muntinyong palabas ni Vice Ganda ngunit kasama na dito si Ayon Perez. Paliwanag pa ni Direk, tila ba hindi ko na narinig pa ang iba pang sinabi ni Direk dahil paulit-ulit na tumatak sa akin ang salitang palabas. Palabas lang naman namin ito ni Ate Vice to entertain the madlang people. Para pasayahin ang manunood, isa lang itong palabas. Biruan lang, katuwaan lang, walang personalan at walang seryosohan. Yaki, Nabalik ako sa realidad nang marinig ko ang pagtawag sa akin ni Direk. nakikinig ka ba? Nahihiya naman akong napaiwas ng tingin at narinig ko na lang ang pagbuntong hininga niya. Kapag napirmahan mo na ang kontrata, ibigay mo yan kay Vice Ganda. Siya na rin magpapaliwanag ng trabaho mo at ng iba mo pang projects. Tumayo si Direk kaya tumayo na rin ako. And please, Jackie, turn on your cell phone. Bilin pa ni Direk at umalis na. Nakatulala lang ako sa pag-alis ni Direk. Makakaya ko kaya? Mapipigilan ko kaya? Hindi pa naman ako ganun ka-professional sa mundo ng showbiz. Wow, bagong kontrata, Jackie? Ano ka ba namang bata ka? Huwag kang makikialam ng gamit na hindi sayo.
Suway naman agad ni Mama at inagaw sa kanya ang envelope at binalik sa akin ni Mama. Kung ako sa'yo, Jackie, bilang kuya mo, masasabi ko lang na i-push mo na yung magandang opportunity. Abay, minsan lang yan dumating, kaya sunggaban mo na. Seryosong sabi ni Kuya James, magpapahinga lang po ako. Paalam ko at bumalik sa kwarto ko. Ang dami kong agam-agam. Paano kung mahal ko na talaga ang baklang iyon? Paano kung mahal ko na si Vice? Kung mahal ko na nga ba siya? Ano nga ba tong nararamdaman ko? Oo, magandang oportunidad ang inaalok sa akin. Ang akala ko kasi kapag natapos ang kontrata ko ay matatapos na rin ang trabaho ko sa Showtime. Pero eto kasing nararamdaman ko. Ang gulo! Hindi ko mapigilan! Hindi ko na maintindihan!